Hindi ka ng bills. Tubig. Kuryente. Kano? Tangina. Putol ng kuryente. Ay. Happy na ay. Happy Lord. Hindi po tayo naputulan ng kuryente. Ito po ay sadyang hindi ko na binayaran. Sadya ko nang pinaputol. Dahil merong gumawa sa atin ng kabulastugan. Merong nagtatap ng kuryente sa ating bahay. Sa mga sumusubaybay sa atin, ang ating usual na binabayaran, pasikat pa nga ako na 150, 250, may dumaan pa ka ang panahon na 20, 28 pesos. So, akala ko nung una, nagluloko lang, baka may mga ganun. Pero, ina-expect ko na kung di man ganun kababa, ay mababa ng super talaga. Dahil, pagkamat hindi ko pinapatay ang ilaw dito, bilang pagbibigay ng respeto pa rin, kahit wala nang init ang tatay, na gusto kong may liwanag pa rin sa bahay na ito, kahit hindi na ako dito nakatira. Halos araw-araw o minsan makaluwahan na siguro pinakamatagal kung wala ako dito, yun lang. Pero hanggat nandito rin lang ako sa Calapan, halos araw-araw dito rin ako kasi dito ako naliligo, nandito pa yung mga damit ko, mga gamit ko. Check nga pala natin yung gamit ko kasi baka meron na rin nawala. Usong-usong ng mga nakawan. So yun, actually na-vlog ko na itong istoryang ito. Pero nahiya ako. Ako na ginawa ng masama, nahiya pa rin ako. Ako pa yung nagbumaba, nakipag-usap ng maayos, at hindi ko ipinost yung vlog kasi ayoko silang, bastusin. Although, nabastos na tayo, in a way. Pagkatapos ng pakipag-usap namin, kinabukasan, so bago ko pa man sila kinausap, hindi ko muna pinansin to na may nakatap na galing sa kanila. Okay lang, 2-3 araw, baka naglaba lang or something, o baka naputulan nga sila. So, andun pa rin. Kinabukasan ganun. So, sinubukan kong tanggalin. Ayan, so tinanggal ko na siya. Baka matatauhan or hindi ko man sila kausapin na ng diretsa. At least, alam na nila na alam ko na at itigil na nila. So, pagbalik ko rin ng kinabukasan, nakakabit na naman. Sabi ni Dexter, kausapin na natin. So, kinausap namin. Hanggang sa umiyak na. Hindi raw sila walang kakayahan na ganun. Mabait nga sila kasi sila sa akin. That's why ayoko rin magbitaw ng salita. Hanggat maaari ayoko silang mapahiya. Hanggat maaari ayoko nang lumayo pa ito, kumalat pa ito. And then, pagkatapos ng usapan, nakakabit na naman. Tapos makikita mo itong bill na nadagdagan na naman. Ibig sabihin, hindi umabot sa 230, 250 na dati kong binabayaran o inaasahan. Ibig sabihin, nadagdagan na naman or something. Oh my God. So, ginawa ko nung una, in-off ko na ito kay Dexter. Sabi ko, hanap natin main switch at i-off natin yung sa birhen. So, pasensya na po, mahal na birhen kasi doon nila kinakabit. So, ito lang pong loob ang kailangan namin mailawan. Yun, hanggang sa maputol na ng Ormeco. And then, sabi ko, okay lang, siguro para total, hindi ko naman kailangan, di ba ako pumupunta ng gabi rito. Nagpa-vlog lang ako paminsan-minsan sa araw at pumupunta lang ako rito, maliwanag naman, di ko kailangan ng ilaw or something. So, okay lang. Pero medyo nakakaano ng ulo na yan. Malaki na yan. Pagbayad ako ng 4,000 plus ng halos hindi ko ginamit. Ituloy natin yung kanina, ko lang yata na ituloy. Ang bukas po ditong ilaw, hindi ko pinapatay ang grotto.
ang salas, ang kwarto ng inay. At paminsan-minsan, isang ilaw sa kusina. So, pwede namang wala na yun. Pero minsan, sabi ko, hindi, lagyan ko. So yun, walang iba na, walang ibang paggamit. Walang electric fan. Ang electric fan, kaya ko mamuhay, pinapatay ko na because nagbablog nga. Kung maliligo rin lang naman ako, hindi ko nabubuksan. Yun nga lang, ang sa akin kasi, bago ko ilabas ang buong aking sentimiento, itong aking vlog sa Facebook na dapat ilalabas ko, tanggalin na lang natin yung pagpunta ko sa kanila para wala nang eksena kung saan ba yun. Para wala nang idea ang mga taga rito na in case mapanood nila na yun ang sinasabi ko. Kasi ayoko pa rin silang mapahiya. Para sa akin, ang pinagsamahan hindi pa basta-basta pwedeng itapon. At napapag-usapan naman ng lahat. Pero yun nga, kailangan ko rin magpakita ng konti para pagpapatibay ng aking saloobin sa araw na ito. Ito po yun. Dito pa rin ako naliligo sa lumang bahay. Yan, nandito tayo. Hello po Mama Mary, hello po Papa Jesus. Pero minsan, nakakainis na wala ka mang ginagawang masama sa iba, pero ginagawa ka ng hindi maganda. Ito, ayan oh. May nakatap. Ayan, may nakatap. Ayan. Walang tao dito sa bahay. Umuwi lang ako dito para maligo, magbihis, magpalinis. So kahit bukas ang natin, ang walang patayan, ang sabiren, sa grotto, meron tayong isang ilaw sa salas at isang ilaw sa kusina. Malit lang binabayaran natin, pakunti-kunti lang. Pero itong huli nating bill, kulang-kulang 3,000. Bihirang-bihirang gamitin ng electric fan, walang aircon, walang stove, walang washing machine, wala lahat. Kasi nga, hindi pa ako dito na nakatira. Although, binibisita ko to halos araw-araw. Eh kung may mga ganito, na hindi mo naman masugot at naging mabait naman sa iyo, pero feel ko sila. Pero, tutuntunin natin pa rin kung saan nanggagaling ari. Ay tunay na hindi maganda. Hugutin ko na lang. Nahugot ko na to before. Yan, hinugot ko na lang to. Meron na naman. Sir, naputol na kaya? Hindi pa. Ayan oh, meron na naman. Oo nga eh. Diba? Ay bala kong hindi mo nabayaran ari. Ang kuryente ko ngayon para Diretso putol na. total araw lang naman ako napunta rito para hindi na rin sila managana. Hindi ko lang kung kakausapin ko sila. Parang ako pa yung nahihiya na kausapin sila, natuntunin ito at baka pagbulaga yung kaibigan kong kausapin mo kasi yung malaki kang binayaran mong kuryente ngayon. Ayan eh. So, yun. Pag-iisipan natin. Ay naku, Philippines. Patuhan niyo po ako Mama Mary, Papa Jesus. At baka tayo ay mapadakdak, mapalaban ng bardagulan. Pero pipilitin natin kalma lang. Ay, ang laki pa nga ng kuryente mo, di kita replus lang. Kaya, ay nako. Okay, ready Kapitan? Okay. Sundan natin. Tiki. Tao po. Ang hirap pagka-vibes mo yung kapitbahay mo. Na naging mabait din naman sa iyo. Kasi kakausapin na lang natin na maayos mamaya. Hindi pwedeng away. Kalma lang. Kalma. Ay, naku. Philippines. Ayan. So, tinanggal ko lang yung eksena na sinundan ko yung wire para hindi nyo na malaman kung saan yung eksaktong bahay. Kung nasa likod ko ba, katabi ko ba, nasa harap ko ba, o sa kabilang kali or what. So, yun na lang po. So, diba, ang sa akin is nakakapag-isip na wala kang pinapakitang masama tapos gagawinin ka. Ay, nako. Sa pag-iyak niya kasi, umiyak siya sa akin eh. So, doon nababag na yung loob ko, yung damdamin ko. Pero, ewan, basta medyo masakit sa loob na kailangan natin magbigyan or maging mabait pa rin, mahinahon. Itutuloy na lang natin to sa bahay. Uuwi na tayo, dumidilim na, at uuwi pa sa Dexter sa kanila sa bayan ng Victoria. So, huwag kayo magkakakalas at sama-sama pa rin tayo. Ayun. So, nakausap natin si Buknoy at ganito pala. Sabi kasi nung misis na kinausap natin na umiiyak, nagsabi sila kay Buknoy. Sabi ko wala nababanggit sa akin si Buknoy. So, nung dumating si Buknoy, kinampronta ko, yung
diplomasya. Sabi sa akin nung sabi ko, ang laki na ng bayarin ko ngayon. Kinausap ko yung yung babae. Umiiyak, ganyan. At, kasi nakita ko kako na nakakabit yung kanilang nagsabi raw sa'yo. Ayun. Ay, kasi sila Sabi ko naman kasi sa kanila, actually dito, sinabi ko talaga na ako pa magpo-provide ng wire sa kanila para makakabit sila dun sa Pero sabi ko, hintayin mo na naliwaking go signal kasi sasabihin ko muna sa'yo. Ayun. So, sabi ko naman kay Buknoy, bakit kapag hindi mo sinabi sa akin? Kasi kung sinabi sa akin, mapayagan ko man sila, makokontrol ko. Palagay mo nang talagang manay yung awa. At talagang meron tumutulong sa kanila, hindi na tumutulong sa kanila. Hanggang sa yun, wala ang hanap buhay kasi sila naghahanap buhay, maraming anak, mapasok ko na. Basta, nahihiya, nagsasorry. Na yun. So sabi ko sa sige, yung una kasing bilis 2000 plus, 2006. Kasi sabi ko, ako naman ang bahala dito. Pero kako, pag meron na kayong kung mas malaki yung utang ninyo dun sa bahay, hindi nyo may pakabit, yung sa akin ang ipapakabit ko, kasi bala ko kako hindi ko nabayaran, in case nabayaran ko, ay bago ko bayaran, bigyan ninyo yung labis. So kung hati muna tayo. And then sa mga susunod, yung lalabis ng 250, okay sa inyo lahat. Hanggang sa walang konfirmasyon, walang So, sabi ko, sa isip-isip ko, sige, yan na lang na maputulan din. Bahala na sila sa problema nila. Yun na lang pinakatulong ko. Bahala na lang sila. Takot nang kakargo nitong aking una. And then yun nga, back to Buknoy. Ang sabi raw niya, ay magsasabi nga raw muna sa akin, di mas nga sinabi. Sabi ko sa kanya, ganito na lang. Para wala tayong argumento. Kung sabi mo na lang sila, sabihin mo ako medyo nagalit. Kung bakit hindi nila muna nahintay yung go signal na kukunin mo sa akin. Yun. So, walang problema. Si Buknoy naman ay napakabait sa akin talaga. So, ayokong magkaroon pa kami ng antay lang doon na actually, pwede kong kurarutin na, hindi, wala. Pero okay na yun. Walang problema. Yun ang namang problema ko ngayon. Malaking epekto na pala ng kuryente. Na kung tutusin walang nangyaring gano'n ay regular. Kayang bayaran. Ba't bagay hindi? Kahit nga ito, di ba pwede na namang bayaran. Pero mabuti na rin yung nangyari na gano'n na wala na rin sila. Hindi na ko naman, di ko masyadong kailangan. Yun nga lang. Medyo nagigilty ako kasi walang ilaw yung bahay. Pero pagbalik ko, papakabitan na ulit natin. Or maybe bago ako umalis, bahala na. Para aral na rin sa kanila na hindi maganda at hindi ako pabor sa ganun. Although yun nga, dapat nakipag-usap kasi nga sa akin. At least yun nga, nagtuloy ko ba kanina, at least na-control ko kung nakakabit man sila sa akin, okay, bawal lang ganito, bawal lang ganyan na, okay, electric fan lang. Yun. At saka yung isang ilaw, at least isang ilaw sa gabi. Okay. Pero yun nga, ganun na nangyari. So mabuti na rin yung naputol na agad. So ayoko na rin lumayo pa yun ang ayoko namang magkabaranggayan pa na hindi kami magkatinginan sa mata. So, siguro kung talagang malaking kaso na, pero itong ganito naman pwede pang palagpasin. Ayoko umabot sa gano'n na medyo may hesitation kang umuwi kasi baka mamaya kung anong mangyari, magkasakutan kayo. Kung anong mangyari, baka magkasagutan kayo, magkasalubong kayo, magkatingin na ng masama hanggang sa umabot sa yung mga ganun gusto kong iwasin mga ganun. Ang akin is, anumang paghihirap niyo o problema, huwag ibibigay o ipapasa sa iba na naging mabait naman sa inyo. At kung meron talagang kailangan konting hilingin, wala namang, walang hindi nakukuha sa usapan. Di ba? Hindi man ako magbubunga doon. Ay! Actually, takot siya nung una nung lumapit ako kasi akala niya magbubunga ako. Pero hindi. Actually, ako talaga nabully ako kapag may nagawa masama sa akin. Nakikipagbardago lang talaga ako. Pero may mga pagkakataon na kailangan hinahon. Kailangan control. So, nandiyan na yan. Ang masasabi ko lang ay huwag abusuhin ang kabaitan ng mga kaibigan. Alamin ang boundary
ng pakikipagkapwa-tao, ng pakikisama. And bawal yan. Bawal ang tapping. So, sa mga nakaranas ng ganito, ano yung naging anong nangyari? Nagkagulo pa kayo? Nag-away pa kayo? Alam kong marami rin sa inyo ang nakaranas ng ganito or may ilang nakaranas ng ganito. And gusto ko rin malaman yung istorya ninyo. So, yun. Maraming salamat sa inyong lahat. This is your friend Robato. Sa inyo nagdudugo sa imas at mabuhay lahat ng Pinoy sa mansulok ng world. Robatology pa more and more and more. Thank you.